Lalo nang si Stella Kimbo aminadong nasaktan sa kanyang pagkatalo ngayong 2025 midterm elections. Ani Kimbo ay hindi lang kasi daw niya inaasahan na matatalo siya sa halalan kasi ang nasa isip niya ay mananalo siya sapagkat marami siyang pinamudmod na pera sa lugar nila. Mga taga Marikina, binulgar kung gaano kagalante si Stella sa kanilang mga botante sa pagvo-vote buying. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos. Inamin ni incumbent Marikina City Second District Representative Stella Kimbo na nasaktan siya nang matalo sa pagkaalkalde ng lungsod nitong 2025 midterm elections. Ngunit tinatanggap daw niya ang desisyon ng taong bayan kahit ito ay kanyang hindi inaasahan. Stella Kimbo lagot na dahil maliban sa talo na ay may nakaabang pa na kaso sa Korte Suprema. Saad niya, ang tinig ng taong bayan ang siyang nangingibabaw. Hindi ito ang resulta na inaasahan natin at aaminin ko, masakit. Pero buong kababaang loob naming tinatanggap ang pasya ng taong bayan, kalakip ng buong paggalang sa ating democratic process. Narito naman ang komento ng mga netizens. You are not upset because you lost the chance to win or serve the people. You are upset because you are no longer have the means to buy luxury bags, designer stuffs, and jewelries. Upset because you are about to lose your source of income that funded your lavish lifestyle. Never liked her, never voted for her. Umaasa talaga siya na mananalo sa dami ba naman ng ipinamudmud niyang pera since last year. We were actually expecting that she'd win too. But I am glad that Mariqueños choose with heart and wisdom and made their voices count. Pag-usapan natin ngayon ang pagkatalo ni Congresswoman Stella Kimbo bilang mayor sa Marikina City. Meron siyang pag-aamin. Yung pagkatalo, at least honest siya. Sabi niya, aaminin ko, masakit. Napakasakit, Mami Stella, ang nangyari sa iyong buhay. Napakasakit, Mami Stella, sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Napakanta tuloy tayo. Okay, so ito, the Manila Bulletin na na news. Believe ako sa kanyang honesty. Ito po ang news. Stella Kimbo admits to being hurt by defeat in Marikina mayoral race. Published May 13 by Elzon Quismorio. So, Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo lost the mayoral race to Representative Marjorie Ann Teodoro of the 1st District, and it hurts. In her concession post on Facebook Tuesday afternoon, karon lang, May 13, Kimbo said that she humbly accepted the poll result despite it being an unexpected one. Hindi niya inaasahan na matatalo siya. Ang tinig, ito ang sabi niya, ang kanyang post sa Facebook. Ang tinig ng taong bayan ang siyang nangingibabaw.
Hindi ito ang resulta na inaasahan natin at aaminin ko masakit. Pero buong kababaang loob naming tinatanggap ang pasya ng taong bayan, kalakip ang buong paggalang sa ating democratic process. Pinatakbo natin ang kampanyang ito ng may katotohanan, integridad at pagmamahal sa Marikina. At kahit hindi ito ang inaasahan nating resulta, ang ating pinagsamahan, ang pag-asa, ang mga kwentuhan, ang kilusan para sa tunay na solusyon ay hindi mawawala o masasayang. Sabi niya, dinagdagan pa niya, sa lahat ng volunteers, staff, at taga-suporta, maraming salamat. Taos puso rin ang pasasalamat ko sa bawat Marikenyong nagbukas ng pinto, tumanggap sa amin sa kanilang tahanan, nagbabahagi ng kwento at humamon sa amin na mas pagbutihin pa ang aming paglilingkod. Okay. Despite the solemn tone of her post, the 2nd District Congresswoman insisted that this wasn't the end. Wow! Palaban! Hindi ito ang katapusan. Sabi niya, may plano sa 2028 kung this wasn't the end. Ito. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang malasakit ay hindi natatapos sa halalan. Magpapatuloy ang laban para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan, trabaho, edukasyon at pamahalaan, anumang posisyon o kakayahan ang ibigay sa atin upang maglingkod. Okay? So, ang tumalo sa kanya ay asawa ng outgoing Marikina Mayor Marcy Chodoro. Sa Marikina din, itong si Senator Coco Pimentel, talo rin siya sa pagiging kongresista sa Marikina. Kaya, dalawa ngayon ang umiiyak sa Marikina. Senator Pimentel and Senator Kiko Pimentel. Oh, it's crying time right now for Madam Estela. I can see that faraway look on her eyes. I can tell by the way she speaks in public that it won't be long before it's crying time. Talagang ganyan po ang buhay sa politika. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Skylet Nera, sayang besh, di mo na maaura yayamanin mong mga bags. Hindi na daw nila makikita ang mga mamahaling bags. Grabe naman tong ito. Silosa Deo, condolence. Sabi nitong isa, masakit talaga at lalo na ang dami mong nasa wishlist na bibilhin mo, sana milyon-milyon ang halaga. Benito Kamama, laki ba na gastos mo? Digital na kasi ang karma kaya mabilis. Mag-online selling ka na ng mga bags mo para makabawi, wala ka na. Hindi ko na lang basahin. Sandoval Jonas, talo na nga. May kailangan pang sagutin sa Supreme Court. Very sad. Ito ngayon ang next question. Yung oral arguments sa Supreme Court kalakip o kaugnay sa kaso sa 2025 national budget, kailangan niyang mag-appeal. Okay?
excited na akong makita o mapanood si Teacher Stella na gigisahin ng mga marurunong maprinsipyo na mga maestrado ng Supreme Court. Tama ba yung May 18? Correct me if I'm wrong. So, good luck po, Congresswoman Stella Kimbo, sa iyong pagharap sa Supreme Court. Sana makapasar ka with flying colors. Dumako naman tayo ngayon sa Marikina, na kung saan tumatakbong mayor si Congresswoman Stella Kimbo. So ito po, post ni Mr. Real Talker. So, labanan sa mayor. Maan Chudoro, 144,477. Stella Kimbo, 113,424. So, ang lamang is 31,000. Medyo malayo na yan. Magpasa tayo ng mga ilang comments. Deserve, sabi ni Impel Manay. Raymond Soliman, talo si teacher. MG Dwight, nako, nadali ka na. Manny Malang, hehehe, talo si Stella, buti nga. Sugar Babe Dole, Marisa Stella, enjoy your luxury burgs and watch na lang. Emil Perez, tapos ang pangarap ni Miss Tapia. Marise, paalam teacher. So, 31,000 na lamang, medyo mahirap nang habulin yan. So, malala ko, pag-distribute ng ayuda dyan sa Marikina, namatayan tayo ng isang kababayan dahil sa masyadong mainit siguro. Ayaw pang ipapost ng mga tao. Kailang wala na, naipost pa rin. Hindi mo ngayon makontrol ang social media. So, ito, natalo na siya, matatalo. Ulitin ko, these are partial and official count. So, hintayin natin yung official count ng COMELEC. Kailan yung oral argument sa Supreme Court tungkol sa 2025 national budget, yung sinampa ni na Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ocab, May, if I'm not mistaken, May 18, malapit na. So, required doon si Teacher Stella, paano niya ngayon ipapaliwanag yung mga blank items sa BICAM report. So, punta naman tayo, update tayo saan? Sa Cebu. Cebu City, ito, nilista ko na lang. Pam Baricuatro, 970,817. Gwen Garcia, 662,078. Halos 310,000 votes ang laman. So medyo malaki na rin yan na lamang. Mahirap nang habulin. Basta lang walang hokus-pokus. Dan Fernandez, kanina ako na malayo. Sol Aragones na ang panalo. Malayo na. 27,000 lang ang vote. 270,000 lang. Alayo, si Sol Aragones nasa 400,000 votes. Malayo, milya-milya ang lamang. Kaya si Sol Aragones, mayroon siyang post na nagpapasalamat na siya sa mga nagtiwala sa kanya. Ito naman, post na Inquirer, excited si ex-VP Leni Robredo. Tinawagan niya na, kinongratulate niya si Bam Aquino, who is poised to take number 2 niya. Parang ito. Ano yan? Tumatawag siya.
Okay, Davao del Norte. Okay. Si Teacher Castro naman, Franz Castro, ito, post ni AMP Satire. Number 40th spot out of 66 candidates sa pagkasenador. Number 40, si Franz Castro as of latest count, nakakuha lang siya ng 3 million votes, 3,521,787 votes. Yan. Isang palanggana nation. Grabe, paninindigan ng mga taga Cebu. Mga Cebuano, saludo tayo sa lahat ng taga Cebu. Dahil parang sigurado nang manalo si Pambari 4. Okay, simpleng buhay. God bless Pilipinas. Red hair. Solid Cebu. Duterte salute. Angela Patricio. Di gumana ang tig 20 pesos na bigas at ayuda. Salute sa mga taga Cebu. Yes. Bone Reste. Gulat si Gwen. Duterte lang pala ang kasagutan kaya lusot si Pam. Oh, dito mo ang tagal ng governor itong Gwen Garcia. Ngayon lang siya natalo dyan sa Cebu nang dahil sa isang Duterte. Okay? So ito, PDP laban. Ang partido ni itinaas ni Tatay Digong ang kamay ni Pam Baricotro at saka binisita siya ni BP Sara. So, goodbye. Ano pa? Yes, solid. Ito, Ronnie Beltran, sabi, noong 2016, kung hindi dahil kay Tatay Digong, hindi mananalo si Gwen. Ganyan ba? Ran Mitch Sabayton. Ganyan kaming taga Cebu sis. Kapag binudol mo ng isang beses, hindi na magpapabudol pa ulit. So, ito, mananalo, Pambari 4, PDP laban. Remember, Cebu, pinakamayamang probinsya sa boto. More than 1 million votes ata. Basta, dami, 2 million ba? Basta, vote rich, number 1 vote rich ka province. O, Pambari 4, no? 2028 na election. BP Sara ang tatakbo. Oh, sigurado na tayo sa Cebu. Diba? So, talagang all things work together for good. Talagang ito, yung labanan ng senador. 5 senador na PDP ang pumasok na sa Magic 12. Pang-anim pa yan si Pia Cayetano. Kahit alyansa si Pia Cayetano, kailang nationalista party member siya, aliado siya ni Camille Villar at Amy Marcos, aliado siya ng mga Villar. Kaya 6 na pro-Duterte ang mananalo. Basta wala nang hokus-pokus. So, anong ibig sabihin nun? Pwede nang makatulog ng mahimbing si BP Sara. Tayo namang mga DDS, pwede na tayong magsaya. Napatunayan talaga na kapag kinalaban mo ang mga Duterte, ay siguradong mabubura ka sa politika. Ano ang inyong masasabi sa usaping ito? Just leave your comment and opinion below. Maraming salamat!